Hey guys, welcome back to my vlog. So we are going to Miramichi Mike's Bar Grill because it's steak night and nakapag-usap-usap kami na mag-steak kasi ang tagal na rin namin hindi nakakain ng steak and $9 lang talaga yung cost niya. So sobrang cheap lang talaga kasi yung original price ng steak is nagra-round off. Range siya ng mga $25. Ganon. Ang mahal, diba? So, kapag Thursday, sulitin mo na tayo, mag-mics ka na. So again, I'm with the girls, Ate Roxanne, Ate Buday, Ate Leia, and of course, di mawawala, Ate Stephanie. So, ayan, saglit lang yung biyahe, 1 hour lang din. Dahil mabilis yung driver namin, 45 minutes na lang din na drive. Ang ganda ng langit dito sa Miramichi and sobrang laki talaga ng buwan and araw dito napapansin namin. Yun lang. So, nakarating kami agad dito sa Mike's and ito na yung mga girls ulit. Wow! Pagpasok namin, nagulat kami. Sobrang daming tao agad. Mga nakarating kami, mga 5. Ayan. So, nagulat kami na meron pala sila ditong lottery, arcade. Ngayon lang namin din niya nakita doon sa may pagilid papasok. Ayan. So, dito kami pumesto kasi 5 kami and meron silang long table dito. Ayan. And napansin ko sa mga resto dito sa Canada, meron talaga silang laging TV. Kahit sa ang sulok ng mundo ka pumwesto, may TV talaga. Huwag ka lang magka-TV. Hoy! Grabe naman, nangingialam. So, ayan, tinanggal ko yung jacket ko kasi sobrang init. And yung bilbil ko nag-wave back. Pero dead mate kasi steak night. Kakain pa rin tayo ng marami. And dumating na pala yung menu. I'd like steak with mushroom and mashed potato. How would you like your steak cooked? Medium rare. Okay. Yeah, thank you. Diba? Parang ang bait-bait ko dyan. Pero dati talaga, nung ako yung pinag-order, nung bagong dating ko pa dito sa Canada, kabado 20 kasi minsan yung English nila parang medyo may pagka-French na slang. So, hindi mo ma-understood. Tapos, hindi mo rin alam minsan i-pronounce kung ano yung mga pagkain dun. Kasi minsan iba rin yung spelling, ganyan. Pero after nyan, dumating agad yung food namin. And ang first na siniserve nila is drinks. So, ang in-order ko lang is warm water with lemon para ma-push agad yung kakainin natin. Kasi mabigat to sa tiyan, lalo na yung mashed potato. So, na-excite ako and super sarap talaga nyan as in combo. So, minsan na-OOC din ako pag yung pagkain, yung ganyang nakapatong dun sa ibang food, parang ang kalat. So, yung ginagawa ko, siniseparate ko muna, then ikot ko siya para maganda naman siya tignan. Ganon yung atake. So, ang ginagawa ko sa mashed potato is nilalagyan ko siya ng salt. Tara nung lagayan, diba? Beer. Ang talino. So, after ng salt na konti lang ilalagay natin para hindi maalat is the pepper. Nalaman ko lang din yan na ganyan pala siya gawin, kainin. So, learn mo lang din yung mga bagay-bagay kapag umalis ka na ng Pinas. Charot. So, ayan. After yan is nilalagyan din natin siya ng butter. So, itong dalawang yan is butter yan. Nilalagay ko yan. And mabilis siyang mag-melt kasi mainit yung mashed potato. And ito yung pinaka-favorite part ko kapag kumakain ako ng steak. Yung kinakat ko na siya. Yung parang feeling mo nasa palabas ka. Ganun yung atake. Kasi sa Pinas, hindi ka naman makakakain ng ganyan kapag yung work mo hindi naman ganun kalakihan yung sahod. So, dito like lahat talaga ng gusto mong pagkain, afford mong bilhin, ganun. And ang sarap-sarap talagang kumain ng steak. Lalo na kung $9 lang, diba? Ayan, tsaka fresh talaga yung pagkain. Hindi siya yung dahil mura is pangit yung quality. Iba talaga dito, Kung ano yung regular steak nila, ganun pa din talaga. Disregarded kung ano yung price. And next is the Caesar salad. So, tinikman ko siya. Actually, sometimes yung gulay nila dito, minsan hindi siya fresh. Pero ngayon, fresh yung serve sa amin. Kaya masarap. Very good. Next one is the fries. Nothing special. Natural na fries. Yun yung lasa niya. And ang pinakamasarap na part dito talaga is yung steak. Tignan niyo yung pagkaka-medium rare niya. Super perfect for me. Ayan. And
Good thing is, naubos ko yung order ko kahit super busog na ako kasi iniisip ko, mahal pa rin siya and kailangan ko talaga siyang ubusin. After nyan, dumating na yung bills namin and KKB kami and ito yung bill ko which is $16.68 of course. After nyan is nagbayad na kami and courtesy na lang lagi na magbigay ka ng maliit na part lang na tip, syempre sa kanila effort. After that is nagkwentuhan and nag-decide na kaming umuwi. And that's it for today's video, guys. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!